Happy New Year dito sa Hong Kong. So, malamig, winter. Pero yung New Year dito is hindi mo talaga mafe-feel kasi sobrang peaceful. Katulad kagabi, ako mag-12, tumitingin ako sa paligid pero wala, sobrang tahimik na parang normal na araw lang dito sa Hong Kong. So kasi mostly nagse-celebrate sila pag Lunar New Year o di kaya Chinese New Year. So yun ay magaganap sa next month, February. So around mga 15, 16, 17 sa mga ganong date. So 3 days na day off na naman dito sa Hong Kong. So, habang ako yung nag-iisa, syempre nag-iisip ako kung anong magandang gawin o ma-improve yung buhay ko. Sa loob ng mahigit 2 buwan ko sa pagtatrabaho dito ngayon sa Hong Kong, sa mga amo ko. So since sila naman yung dati kong employer, kasi nasa Pilipinas ako ng mga 2 years and 6 months. So sa 2 years and 6 months ko niyan sa Pilipinas, masyado akong naging kampante kasi kumikita naman kami ng asawa ko. Especially yung asawa ko. So parang nag-rely ako, nakampante ako. Parang yung comfort life ko doon sa Pilipinas is sobrang nagpakampante sa akin na, kumikita naman kami, kaya naman ng income namin bayaran yung mga bills or yung expenses namin monthly. So wala akong ginawa. Tapos ngayon, nandito ako sa Hong Kong, ayan, yung regrets ko ay sobra-sobra. Alam mo yun, to the point na gusto ko nang mag-break contract. Pero syempre, habang tumatagal ng panahon, habang naghahanap ako ng guidance, habang nagsisearch ako kung ano ba talaga yung magandang gawin. Kasi pumapasok talaga sa isip ko na hindi habang buhay, ganito lang ako. Ayoko habang buhay, ganito lang ako. At the age of 30, walang ipon, walang kotse, walang bahay. And nabubuhay lang sa, alam mo yun, survival mode na tinatawag. Which is, pag iniisip ko, sobrang swerte ko na. Kasi nga, isipin mo yung ibang tao ay andyan lang sa tabi-tabi, walang bahay. Pero ako ay, ayan, meron naman kaming nirerentahang bahay, pero hindi nga amin bahay. So, syempre, bilang isang tao, normal na tao, na-expose na sa parang yung buhay, hindi pwede sa akin to. Ayokong forever ganito ako. Naghahanap pa rin ako ng ways kung paano ko maka-survive or makaalis sa ganitong klaseng buhay. Yung nahanap kong solusyon sa problema ko is sa sarili ko lang naman. Kasi ako ang gagawa hindi yung ibang tao. And kailangan umalis ako sa comfort zone ko para ma-achieve ko yun, yung gusto kong buhay. Yung goal ko lang naman sa ngayon is karoon ng double ng income ko ngayon. Dapat kailangan mas madagdagan. So, by that, so ano ba ang kailangan kong gawin para makuha ko yung goals ko? Aalis tayo sa comfort zone natin at hahanap tayo ng solusyon kung paano natin gagawin yun. So, habang nanonood ako sa YouTube, nasi-search ako sa Google, so meron ako na hanap na pwede kong gawin. So, unang-una, dahil exposed naman ako sa sales, so ang kailangan mo lang is i-master talaga yung sales. Kasi, nasa sales ang pera. Pero, hindi ka naman yayaman kung sales lang. Kasi kailangan mo ng strategies and system na susundin para gumana yung strategies mo. Next is kailangan marunong ka sa marketing plus add mo na yung branding. Kasi nakikita ko ito yung magte-trend ngayon. Ito yung mas kakagatin ng mga tao in the near future or nag-uumpisa na talaga siya ngayon. And the last part is dapat lagi tayong maging curious.
Lagi tayong maging curious at mag-aral, mag-aral na mag-aral, mag-put up ng knowledge sa mga sarili natin. So, hindi tayo dapat laging maging kampante. So, yun yung isa sa mga natutunan ko talaga na hindi ka pala talaga dapat maging kampante. Kasi, once na naging kampante ka, wala. Useless lahat ng inumpisahan mo.